ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Ang tangos talaga ng ilong mo. Sana kahit kalahati man lang bigyan mo ako. Tapos ang puti-puti mo pa. Iba talaga pag may lahing kano. Mukhang naliligo kahit hindi naman talaga naliligo. Huwag mo nga akong simulan, kuya. Nagkakaganyan ka ng dahil lang sa ilong. Okay din naman yung ilong mo Parang isda. Boneless. Ah, ganun ha? Dylan, ayaw ko sanang sabihin to sa'yo pero sa tingin ko ito na yung tamang oras para malaman mo ang buong katotohanan. Sana maintindihan mo na hindi madali sa akin na sabihin to sa'yo. 2 years old ka lang noon nung napulot ka ng kasambahay natin sa basurahan. Hindi alam ng kasambahay natin kung ano ang gagawin niya noong mga panahon na yun. Kaya si mami na ang nagpaubaya at nagpalaki sa'yo. Ano nga akala mo sa akin 5 years old? Hoy, lumang tugtugi na yan. Balikan mo na lang ako pag nakapag-isip ka na ng bago. Eto naman, di na mabiro. Nga pala, asan si mami? Namamalengke ata. Kanina pa wala dito yun. Ang sabihin mo, baka nagbubulakbol. Ang di ko rin kasi maintindihan dito kay mami. Para siyang teenager kung umasta. Kung yung ibang nanay dyan, sobra-sobra yung pag-aalaga at pag-aaruga sa mga anak nila. Tayo naman parating naiiwan sa bahay kasama yung maid. Di ko tuloy maiwasan mainggit dun sa mga kaibigan kong pinaghihigpitan ng mga nanay nila. Naku, bahala ka dyan. Huwag mo akong idamay. Ayokong paghigpitan ako, no? Tsaka isa pa, ayaw mo nun? Pwede tayong kumain at maglaro ng video games buong maghapon. Kung sa bagay, pero mas maganda sana kung may tatay tayong kasama dito, no? Ay, yang si mami talaga. Sana naman makahanap na siya ng matinong lalaki. Oo nga, di ko pa talaga nararanasan yung pakiramdam na magkaroon ng isang ama. Pareho lang naman tayo. Yung tatay ko di ko na rin naabutan. Tapos yung tatay mo naman, sobrang bata mo pa nun. Di nga nagtagal ng 1 month yun dito sa bahay. Mabait pa yung tatay ko, kuya. Ewan, di ko rin masabi. Pero ang natatandaan ko, parati silang nag-aaway ni mami. Tas kadalasan, nasa terrace yung tatay mo umiinom at nagyoyosi. Ikaw Pilipino, ako naman Amerikano. Ano kaya magiging lahi ng susunod nating kapatid, kuya? German? Japanese? O Canadian? Ano sa tingin mo? Huy, sana naman di na magkaanak yan si mami. Hirap na nga siya sa ating dalawa eh. Sa akin nga lang pala siya nahihirapan. Ikaw ang paborito eh. Kumbaga sa internet, ikaw yung naka-bookmark na website. Tas ako yung parang advertisement sa video na pilit sinasara. Grabe ka naman, kuya. Hindi naman siguro. Di mo ba talaga napapansin? O sige nung isang araw, anong kinain mo for breakfast? Bacon. Teka lang, bakit mo naman naitanong yan? Mismo. Nung isang araw, pinagalitan at pinigilan niya ako nung kinuha ko yung bacon sa ref. Sabi niya pa nga sa akin, nagtitipid daw tayo. Pero mukhang ako lang naman tong tinitipid niya. Ikaw naman, kuya. Nagkakaganyan ka ng dahil lang sa bacon? May longganisa naman sa ref Yun na lang ang kainin mo. Ano ka ba? Hindi lang yun. Napapansin ko rin na siya yung palaging kumukuha ng report card mo. Pero yung report card ko, sa maid niya parati pinapaubaya. Hala, baka ampun ka nga. Joke lang. Pero seryoso na to. Pakiramdam ko din na favorite ka ni mami kasi ikaw tong mukhang foreigner sa ating dalawa. Uy, paano mo naman nasabi yan? Napapansin ko lang kasi na ikaw tong laging binibida niya tuwing kausap niya yung mga kaibigan niya. Tapos kapag pumupunta yung mga kaibigan niya dito sa bahay, ikaw lang yung pinapakilala niya sa kanila. Pakiramdam ko tuloy kung hindi ako ampon. Siguro nakababatang kapatid niya ako. Sa totoo lang, sobrang bigat sa pakiramdam. Kuya talaga? Ba't kung makapagsalita ka parang kasalanan kong lahat? Uy, sorry na. Di ganun ang ibig kong sabihin ha. Pasensya ka na. Masyado lang ako nadala ng mga emosyon ko. At isa pa, yung pagtrato sa akin ni mami, palagi mong tatandaan na wala kang kasalanan doon, okay? Problema naming dalawa yun ni mami. Sorry na at ikaw tong napagbubuntungan ko ng sama ng loob. Promise, di ko na ulitin. Last na yon. Talaga? Oo. Walang iwanan ha? Promise? Promise. I love you, kuya.
Ang mga magulang ang ating unang sandigan. Pero paano kung sila rin ang unang magdulod, sugat sa ating puso? Si Jasper ay lumaki sa isang pamilyang hindi buo. Maaga siyang iniwan ng ama at ang tanging mundo niya ay ang kanyang ina. Ngunit habang lumalaki siya, naramdaman niyang tila may pader sa pagitan nila. Dumating sa buhay nila si Dylan, anak ng ibang ama, mestizo at paborito ni mommy. Habang si Jasper ay lumalaban para mapansin, si Dylan naman ay binubuhusan ng atensyon. Ngunit sa kabila ng lahat ng inggit at sakit, pinili pa rin ni Jasper na magmahal. Sa kanya, si Dylan ay kapatid hindi kalaban. At sa gitna ng katahimikan ng kanilang bahay, kung saan tanging kasambahay ang kasama nila, si Jasper ay natutong magmahal ng walang inaasahan, kahit sa kabila ng pagiging pangalawa sa puso ng kanyang ina. Ganon talaga minsan. Kabarangay, kahit gaano ka pa kabuting anak, hindi mo kayang ipilit ang pagmamahal na ayaw ibigay sa'yo ng taong pinakamalapit sa puso mo. Sige na naman kuya, pahiram na ko ng cellphone mo. Sandali lang. Hindi mo ba nakikita na naglalaro pa ako? Manood ka na muna ng TV doon sa sala. Kanina ka pa naglalaro eh. Okay na yan. May kailangan Mami! tayong pag-usapan. Bakit? Ano po yun? Mukhang seryoso to ah. Patay. Kung may nabasag dito sa bahay, malamang kasalanan ni kuya yan. Basagin ko kaya mukha mo, gusto mo? Tumigil na nga kayong dalawa. Tungkol to sa napag-usapan namin ng Tito Nathan nyo. Bakit po? Magpapakasal na kami. At napagdesisyonan namin na doon na kami sa France magpapakasal. Ibig niyo po bang sabihin, sa ibang bansa na tayo titira? Astig! Sa wakas, makakakita na ako ng snow. At napagkasunduan rin namin ng Tito Nathan nyo na si Dylan na muna ang dadalhin namin. Ano? Dylan, lumabas ka na muna. Pero kuya... Sige na, please. Sige na anak, iwan mo na muna kami ng kuya mo. Okay po. Ibig niyong sabihin, iiwan niyo na ako? Jasper, mahal ang cost of living doon. Walang bahay ang Tito Nathan mo sa France. Umuupa lang siya ng apartment doon. Magsisiksikan lang tayo kung isasama ka pa namin. At isa pa, mas makakamura tayo kung dito ka na muna sa Pilipinas mag-aaral. Bakit pakiramdam ko na nagpapalusot lang kayo? Alam ko naman na sa simulat sampul pa lang si Dylan na ang paborito niyong anak. At wala kayong narinig sa akin dahil mahal ko naman yung kapatid ko na yan. Pero di ko akalain na aabot kayo sa puntong paghiwalayin niyo kami. Jasper, wala na akong magagawa. Pinoproseso na ni Tito Nathan ang visa ko pati na rin ang visa ng kapatid mo. At huwag ka mag-alala kasi pumayag na ang lola mo na doon ka muna mag-aaral at titira sa kanya sa probinsya. Sobrang unfair niyo naman po. Alam ko na matagal niyo ng pangarap na maging residente sa ibang bansa. At nabigo kayo nung naghiwalay kayo ng tatay ni Dylan, hindi po ba? Hindi ko rin akalain na ipagpapalit niyo ako para lang sa pangarap mong yan. Ang kapal ng mukha mo? Bawas-bawasan mo yung tabas ng dila mo dahil kung hindi mas malalapad siya na nga abutin mo sa akin. Nakapagdesisyon na kami ng Tito Nathan mo, Jasper. At wala ka nang magagawa doon. Huwag kang mag-alala. Dadalaw kami dito pag naging residente na kami doon. Hindi ka naman pababayaan ng lola mo dito sa Pilipinas. Pero kayo po ni Dylan ang kailangan ko. Hindi niyo ba naiintindihan yun? Ang tigas naman ng puso niyo sa akin. Para niyo na rin pinamukha sa akin na parang kasalanan ko pa na nabuhay ako sa mundong to. Kung ganito lang din naman ang kahinat na ng lahat ng to, sana pala iniwan niyo na lang ako kay Lola nung ipinanganak niyo ako. Bakit niyo ba ako kinupkup kung hindi niyo rin naman pala kayang panindigan? Anong klase kayong ina? Isa pa, Jasper, at tatamaan ka na talaga sa akin. Umayos ka. Hindi kita pinalaking bastos. Kung tutusin, hindi niyo naman ako pinalaki, di ba? Buong buhay ko, lagi kayong wala. Ano po ba ang naging kasalanan ko sa inyo para tratuhin niyo ako ng ganito? Kuya? Kuya, ano pang sinabi ni Mami sa'yo? Nagbago ba ang isip niya? Mukhang buo na ang desisyon niya. Kung ganun, hindi ako sasama sa kanila. Dito lang ako sa tabi mo, kuya. Dylan, wag. Ha? Anong ibig mong sabihin? Mas magiging maganda ang buhay at kinabukasan mo pag sumama ka papuntang France. At dun,
mararanasan mo na rin ang pakiramdam ng magkaroon ng isang buong pamilya. Kaya ipangako mo sa akin na magpapakabait ka doon ha. Buong pamilya? Anong buong pamilyang pinagsasasabi mo dyan? Hindi ka nga kasama, di ba? Dylan, pinapangako ko sa'yo na magkikita pa tayo. Isipin mo na lang na pareho tayo nagbabakasyon sa ngayon. Susunod ako sa France at magsasama ulit tayo sa isang bubong, promise. Kuya, mamimiss kita. Ako rin. Oh, eto. Kunin mo. Ano to, kuya? Sa'yo na yung cellphone ko. Para naman may remembrance ka sa akin. Ingatan mo yan ha. Oo, iingatan ko to. Thank you, kuya. Pero paano ka? Doon na daw ako kay Lola titira eh. Sigurado naman ako na may cellphone yun. O siguro magpapabili ako sa kanya. Ewan ko. Basta, huwag kang mag-alala. Dahil tatawagan pa rin kita, okay? Kuya, mamimiss kita. Payakap ako. Akala ni Jasper, sanay na siyang masaktan hanggang sa dumating ang balita na magpapabago sa lahat. Nagpa siya ang kanyang ina na magpakasal sa banyagang si Nathan at manirahan sa France. Ngunit sa biyahe ng kanilang pangarap, iniwan si Jasper sa Pilipinas. Mas mura, sabi ng ina. Mas madali, dagdag pa niya. Ngunit sa puso ni Jasper, isa lang ang ibig sabihin niyon, hindi siya kabilang sa pangarap ng kanyang ina. Naiwan siyang mag-isa, habang ang kapatid niyang si Dylan ay dinala sa malayong bansa. Mula sa araw na iyon, ang dating masayahing binatilyo ay tuluyang nagbago. Naging tahimik, malamig, at puno ng galit. Sa tuwing tumitingin siya sa lumang litrato nila, nakikita niya hindi ang pamilya, kundi ang sakit ng pagkakahiwalay. Ganito talaga minsan, kabarangay. Minsan hindi mo kailangan ng estranghero para masaktan dahil minsan ang mismong pamilya mo ang magtutulak sa'yo sa dilim. Jasper! Mami! Dylan! Namiss ko kayo, sobra! Namiss ka rin namin, anak. Ang laki-laki mo na. Ito rin si Dylan oh. Halos hindi ko na makilala. Mas matangkad pa siya sa akin. Huy, kumusta ka na? Namiss kita sobra. Ano ba? Nasasakal ako! Ay, sorry, pasensya ka na. Masaya lang talaga ako at nagkita na rin tayo. Uy, ikaw ah, ba't bihira ka na lang mag-text sa akin? Di mo na rin sinasagot yung cellphone mo tuwing tumatawag ako. Alam mo, konti na lang magtatampo na talaga ako sa'yo. Jasper, pwede ba? Pagod ako. Mami, mauna na ako sa kotse. Sige anak, hintayin mo na lang kami ng kuya mo. Mami, may problema ba si Dylan? Bakit nanlalamig siya sa akin? Tapos Jasper pa talaga yung tawag niya sa akin ha? Naku na, hayaan mo na muna yung kapatid mo na yon. Pagod lang yun kasi late na natulog. Pero syempre, ginising ko siya ng maaga at pinilit ko siyang samahan ako dito sa airport. Ah, kaya pala. Pero bakit Jasper lang yung tawag niya sa akin kanina? Aaminin ko, medyo nasaktan ako dun. Nak, sobrang magkaiba kasi ang kultura dito sa France at doon sa atin sa Pilipinas. Dito kasi sa France, walang kuya-kuya at ate-ate. First name lang ang tawagan ng mga magkakapatid dito. Ano ba yan? Sobrang nakakapanibago naman. Mabuti na lang talaga at marunong pa siya magtagalog. Aba, syempre naman. Hindi ako nagfe-French kapag kausap ko yung kapatid mo na yan. Kasi ayoko na makalimutan niya yung lengguwahe natin. Mabuti naman po kung ganun. Pero mami, siguro ang galing nyo na ni Dylan mag-French no? Oo naman. Sa katunayan nga, mas magaling pang mag-French ang kapatid mo kaysa sa akin eh. Napakatalinong bata. Sobra! Kahit nung bata pa yan, sobrang hanga na ako dyan eh. Nga po pala, may kailangan akong sabihin sa inyo. Ano yon, Nak? Huwag po kayong mabibigla ha. Naaalala niyo po ba yung hotel na nireserve ko para sana sa 2 linggo na stay ko dito sa France? Oo. Bakit? Ano po kasi, kinancel ko po yung reservation ko sa hotel na yun. Nag-request po ako ng refund. Ha? Bakit mo naman ginawa yun, Nak? Mami, tatapatin na po kita. Gusto ko po sana magstay sa apartment niyo nakasama ka at si Dylan.
Ano? Ay, anak naman eh. Hindi kalakihan yung tinitira namin na apartment. Hindi ka magiging komportable doon. Maghanap ka na lang ng ibang hotel, tutulungan kita. Kahit ako na ang magbayad. Mami, ganito kasi yan. Sa 2 linggo ko na stay dito, ayoko naman po magmukmok sa hotel. Gusto ko po kayong makasama ni Dylan sa bawat segundo, minuto at oras. Kaya please na po, Mami. Pumayag na po kayo. Ay, kahit kailan ka talaga, oo. Napaka-independent mo na pero parang bata ka pa rin kung umasta. So, ibig sabihin ba niyan pumapayag na po kayo? May magagawa pa ba ako? Salamat po, Mami. I love you. Pero ipapaalala ko lang sa'yo na wala kaming guest room sa apartment na yon. Doon ka na matutulog sa kwarto ni Dylan pero single bed lang yon. Okay lang sa akin kahit sa saig na po ako matulog. Loko-loko ka talagang bata ka. May extra foam naman dun eh. Yun na munang ipapagamit ko sa'yo. Thank you po. Nga pala, Mami. Kumusta kayo ni Nathan? Okay naman po ba kayo? Ah, yung Tito Nathan mo? Okay naman kami. Bakit mo naman natanong yan? Wala lang po. Matagal-tagal na rin kasi nung huli ko siyang nakita. Sa tingin niyo po ba, okay lang sa kanya na doon na muna ako tutuloy sa apartment? Ayan tayo eh. O diba sana naisip mo yan bago mo kinansela yung reservation mo dun sa hotel? Ibang klase ka talagang bata ka. Mami talaga. Sigurado akong mabibigla yon. Pero huwag kang mag-alala. Ako na ang magpapaliwanag sa kanya. Thank you, Mami. Kaya mahal na mahal ko po kayo eh. Naku, nambola pa. Ah, pero Jasper, kung sakaling may marinig ka na ingay galing sa kwarto namin, huwag mo na lang pansinin, okay? Kasi alam mo naman, buhay mag-asawa, paminsan-minsan may mga hindi pinagkakasunduan. Pero wala namang problema na hindi nasosolusyonan, di ba? Bakit po? Madalas po ba kayo mag-away ni Nathan? Alam mo naman mga French, ang tatapang. Tapos kapag may pinaniniwalaan sila, talagang pinaninindigan nila. Kaya ayan, paminsan-minsan nagtatalo kami dahil sa ugali ng Tito Nathan mo na ganyan. Ah, kaya pala. Mukhang maninibago ako dito ah. Halika na nga, sa bahay na tayo magkwentuhan. Matapos siyang iwan, tuluyang nalugmok si Jasper sa depresyon. Hindi siya kumakain, hindi siya nakikipag-usap, at halos wala ng gana mabuhay. Kung hindi dahil sa kanyang lola, marahil ay tuluyan na siyang nawala. Si Lola ang babaeng minsang nagligtas sa kanya bago pa siya ipanganak. Doon niya nalaman ang masakit na katotohanan na minsan, ang mga desisyon ng magulang ay hindi dahil sa kakulangan sa pagmamahal, kundi dahil sa kahinaan. At sa pagdaan ng panahon, unti-unting bumangon si Jasper. Tinapos niya ang kolehiyo, nagtrabaho bilang software engineer, at nang may kakayahan na siya, nagdesisyon siyang muling hanapin ang kanyang ina at kapatid. Hindi para maghabol ng pagmamahal, kundi para magpatawad. Sapagkat minsan, kabarangay, ang paghilom ay hindi nakukuha sa paglimot, kundi sa tapang na harapin ang mga sugat na iniwan ng kahapon. Dylan, ano yan ha? Ba't ang dami mong pasa? Ang OA mo naman, pwede ba huminahon ka? Wala to. Nadulas lang ako sa CR nung isang araw. Dylan, wag mo akong gawing tanga. Alam ko yung pinagkaiba ng pasa na galing sa aksidente at pasa na sinadya. Sino may gawa nito sa'yo ha? Magsalita ka. Ano bang pakialam mo, ha? Ipapaalala ko lang sa'yo, Jasper, hindi kita kapatid. Hindi tayo lumaki sa iisang bahay. At higit sa lahat, magkaiba tayo ng tatay. Kaya utang na loob, lubayan mo na ako, tigilan mo na yung pagpapanggap mo na concern ka sa akin. Seryoso ka? Talaga ba, Dylan? Ang sakit mo naman magsalita. Ganyan na ba talaga kasama ang tingin mo sa akin? Ni minsan hindi ko inisip na magkaiba tayo ng tatay. Simulat sa pool, kapatid na buo ang tingin at turing ko sa'yo. Ba't ka ba nagkakaganyan ha? Ano bang nagawa akong kasalanan sa'yo para kamuhian mo ako ng ganito katindi? Nangako ka sa akin dati na susunod ka, di ba? Nangako ka na magkikita tayo ulit pero pinaasa mo lang ako. Ang tagal ko naghintay, nagmukha akong tanga. Hanggang napagod na lang ako. Napagod ako sa walang katapusang paghihintay dun sa pangako mong napako. Pero nandito na ako ngayon, di ba? Dylan naman. Hoy, wag ka nga umasta na parang kasalanan ko kung bakit ako nagkakaganito.
O nandito ka nga, pero iiwan mo rin naman ako pagkatapos ng 2 linggo eh. Sana hindi ka na lang pumunta dito. Nagsayang ka na ng oras, nagsayang ka pa ng pera. Dylan, makinig ka. Please, wag mo namang isumbat sa akin yung pagkakalayo natin. Wala ni isa sa atin ang ginusto na mangyari yun. Akala mo ba hindi ako nasaktan na pilit akong inilayo sa nag-iisa kong kapatid? Durog na durog ako nung umalis kayo. Hindi ko alam kung paano ko hinarap ang bawat araw na wala ka sa tabi ko. Pero wala na akong magawa nun. Kaya tiniis ko, Dylan. Tiniis ko yung sakit na yun. Kasi alam ko na mas magiging maganda ang buhay mo dito. At alam ko na mas makakamit mo yung mga pangarap mo dito. Kahit kailan, hindi ko pinangarap na mabugbog ng asawa ng nanay ko. Teka lang, si Nathan? Siya ang may gawa nito sa'yo? Magbabayad siya sa ginawa niya sa'yo. Hayop siya? Hayop! Teka lang, kumalma ka nga. Masyado kang mainit eh. Makinig ka sa akin. Kung ano man yung ginagawa niya, hayaan mo na. Huwag ka na makialam. Mamaya madamay ka pa eh. Dylan, magpaliwanag ka. Bakit niya nagawa sa ito? Kailan nagsimula to? Paano? Sabihin mo na sa akin, parang awa mo na. Ay, sa akin niya binubunton yung galit niya kasi hindi siya mabigyan ni Mami ng anak. Wala naman kaming magawa ni Mami. Kailangan namin ng tulong niya eh. Kasi gusto namin maging legal na residente dito. Matagal ng pangarap ni Mami yun. Wisit na pangarap yan. Wala man lang bang ginawa si Mami para ipagtanggol ka? Alam ni Mami lahat ng ginagawa sa akin ni Nathan. Pero wala nang pag-asa si Mami. Palagi na lang niyang pinagtatanggol yung asawa niya. Kesyo unawain ko na lang daw kasi nga may pinagdadaanan. Bakit di mo agad sinabi sa akin to? Bakit? May magagawa ka ba? Kung sinabi ko sa ito noon pa? Kung makaasta ka para kang hero ah. Wala ka rin naman magagawa eh. Di ba? Eto ba ang dahilan kung bakit di mo sinasagot mga messages at tawag ko sa'yo? Dahil mas pinili mong sarilinin ang lahat ng problema mo? Oo. Napakatanga ko! Napakabobo ko! Napakalaki kong gago! Dapat andito ako nung mga panahong kinailangan mo ko. Dapat nandito ako nung mga panahong kinailangan mo ng taong magpoprotekta sa'yo. Dapat nandito ako nung mga panahong wala kang karamay at kinailangan mong ilabas lahat ng sakit ng dahil sa lahat ng pinagdadaanan mo. I'm sorry, Dylan. Patawarin mo ako. Hindi mo kailangan humingi ng tawad. Pasensya ka na kung pinamukha ako sa'yo na kasalanan mo lahat kung bakit nangyayari to. Ang importante, hindi ka na ulit masasaktan ng animal na yon, naiintindihan mo? Alam mo kung ano yung pinakamasakit para sa akin? Yung simula pagkabata natin, ikaw yung paboritong anak ni Mami pero hindi ka man lang niya nagawang ipagtanggol sa hayop na Nathan na yon. Hindi ko alam kung paano natiis ni Mami yung ganitong klaseng sitwasyon, Dylan. Hindi ko na talaga kaya dito. Sasama na ako sa'yo. Parang awa mo na isama mo ko. Sorry kung hindi kita pinakitunguhan agad ng maayos. Ang totoo niyan, gustong gusto na kitang yakapin nung unang araw pa lang na nagkita tayo dun sa airport. Pero nilamon kasi ako ng inggit eh. Nilamon ako ng lungkot. Naiinggit ako kasi malaya mo nagagawa lahat ng mga bagay na gusto mo. Habang ako, mala-impyerno yung buhay ko dito. Kung akong papipiliin, mas gugustuhin ko na ako na lang sana'y naiwan sa Pilipinas eh. Dylan, alam kong alam mo na kung may paraan lang para pagbaligtarin ko ang sitwasyon nating dalawa. Matagal ko na yung ginawa. Mahal na mahal kita, kuya. Mahal na mahal kita, Dylan. Sobra. Huwag kang mag-alala. Iuwi na kita sa Pinas. Kayo ni Mami. Wala nang dahilan para manatili pa kayo dito. Hindi na ako makakapayag na saktan ka pa ng hayop na yon. Salamat, kuya. Dumating si Jasper sa France na may dalang pag-asa. Ngunit ang mainit na yakap na inaasahan niya ay napalitan ng malamig na tingin. Si Dylan na dati niyang minahal at inalagaan ay tila banyaga na sa kanya. Ang tawag na kuya ay napalitan ng pangalan. Ngunit ang mas mabigat sa ilalim ng mga ngiti at larawan ay mga pasa sa likod ni Dylan. Mga sugat na hindi lang pisikal, kundi emosyonal. Ang salarin, ang asawa ng kanyang ina. Habang si Nathan ay patuloy na nananakit, si Mami ay tahimik na nanonood dahil mas pinili niya ang pangarap kaysa sa kapakanan ng kanyang mga anak. At sa gabing iyon, nabasag ang lahat.
Naramdaman ni Jasper ang galit na matagal niyang itinago. Ngunit sa halip na gumanti, pinili niyang iligtas ang kapatid. At sa gitna ng gabi, bit-bit ang takot at luha, lumipad silang magkasama pabalik ng Pilipinas. Palayo sa impyernong tahanan, papunta sa panibagong simula. Kuya, Oh, Dylan, ano yun? salamat talaga. Hindi ka nagdalawang isip na isama ako pabalik dito sa Pilipinas. Sobrang pasalamat ko lang talaga at malaki pa yung natitirang pera sa savings ko noong mga panahon na yun. Dahil doon, nakabili ako kaagad ng ticket mo papunta dito. Nabawasan pa tuloy yung savings mo dahil sa akin. Pasensya ka na talaga ha. Dylan, yan ang wag na wag mong iisipin. Yung pera, pwede ko ulit kitain yan. Pero hindi ko na mapapatawad ang sarili ko kung may mangyari pang masama sa'yo doon. Ang bait mo talaga kuya. Pero wag masyado ha. Baka kunin ka na ni San Pedro. Sira. Nga pala, kumusta pag-aaral mo? Ayun, okay naman. Medyo nakakapanibago lang ng konti kasi nga magkaiba yung educational system dito sa Pilipinas dun sa France. Pero huwag kang mag-alala. Makaka-adjust din ako dito. Ikaw pa ba? Mas matalino ka pa nga sa akin eh. Kayang-kaya mo yan. Sure yan. Sana nga. Ay, Uy, mukhang may iniisip ka ah. Anong problema? Okay ka lang? si Mami kasi. Hindi ko maiwasang hindi mag-alala sa kanya. Okay lang kaya siya dun? Baka sinasaktan na siya ng Nathan na yun. Nag-aalala din ako sa kanya. Pero parati naman kami nagtatawagan at mukhang okay naman siya. Ay, sana lang talaga okay siya ron. Huwag ka nang mag-alala. Alam mo naman si Mami, matapang yun. Hindi yun umuurong sa kahit anong laban. Kuya, mali ba yung naging desisyon ko Ha? Anong ibig mong sabihin? na sumama pabalik sa'yo dito sa Pilipinas? Sobra kasi ako nagigilty. Naiisip ko kasi mas maganda ata kung nagpaiwan na lang ako dun kay Mami. Sana kasama niya pa rin ako hanggang ngayon. Dylan, makinig ka. Huwag na huwag mong sisisihin ang sarili mo ha? Dahil wala kang ginawang mali. Tama lang yung ginawa mo na umalis sa poder nila. Ito ang lagi mong tatandaan. Hindi mo kailanman kailangang tiisin ang pang-aabuso ng isang tao sa'yo. Kung may choice ka para takasan at iwanan ang ganong klaseng sitwasyon, lagi mong pipiliin ang choice na yon. Naiintindihan mo ba yon? Si Mami ang mali dito, Dylan. Siya ang may kailangang baguhin. Kailangan niyang matutunang respetuhin ang sarili niya. At kailanman, hindi ko maiintindihan kung bakit tinitiis siya ang lahat ng yun. Lahat ng sakit at lahat ng pang-aabuso. Para lang maging legal siya na residente. O teka kuya, kalma ka lang. Huwag ka masyado magalit. Siya na mismo ang nagpapahirap sa sarili niya. Hindi ko na talaga alam kung anong nangyayari sa kanya. Dylan, hindi niya nakikita na ang kalayaan at ang respeto sa sarili mas mahalaga kaysa sa papel na pinapangarap niya. Kuya, sa tingin mo, babalik pa kaya si Mami dito? Huwag kang mag-alala. Hindi ko titigilan si Mami hanggang sa makabalik siya dito. Ako na bahala doon ha. Mag-focus ka na lang sa pag-aaral mo. I'm sorry. Masyado ako nagiging emosyonal. May iba tayo. Sigurado ako matutuwa si Lola pag nakita ka niya. Pupunta tayo kay na Lola this weekend, okay? Sige, tara! Nakaka-excite! Baby pa ata ako nung huli ko nakita si Lola eh. Oo. Sigurado ako magugustuhan mo dun sa probinsya. Sariwang hangin, maraming puno, at higit sa lahat, walang traffic. Hindi na ako makapaghintay. Alam mo kuya, hindi ko akalain na darating pa pala tong panahon na to. Ako din, Dylan. Alam ng Diyos na ilang beses kong pinagdasal na sana magkita tayo ulit. At ngayon na magkasama na tayo, babawi ako sa napakaraming taon na nawala sa atin. Tama kuya, sangayon ako dyan. Pero alam mo, pwede ka namang bumawi sa akin ngayon eh. Bila mo ka ng bagong cellphone kuya, bawi ka na. Ayan tayo eh. Sige na kuya, ugod-ugod na tong phone ko eh. Ang bilis na malobat. Tsaka kailangan na talagang palitan. Kuya, please naman. Bila mo na ako ng bago. Ay, sige na nga. Buksan mo yung drawer ko. May cellphone ako doon na hindi ko na masyadong nagagamit. Sa'yo na yun. Nice! Salamat kuya, the best ka talaga. Ayos, may bago na akong cellphone. Ay kuya, sandali lang. Diyan ka lang ha, may papakita ako sa'yo. Ano yan? Oh, naalala mo pa ba to? Teka lang,
Ito yung bigay ko sa'yo na cellphone bago ka pumunta ng France ha. Buhay pa pala to? Oo kuya, talagang tinago ko na maigi to. Medyo matagal-tagal ko nang hindi nagagamit kasi sobrang luma na. Pero inalagaan ko to. Grabe! Hindi ko akalain na naitabi mo pa pala yan. Akala ko matagal nang nasira o nawala yan eh. Kasi tong cellphone na to, hindi lang basta gamit to. Ito yung alaala na naitago ko na kahit na malayo tayo sa isa't isa, kahit na anong mangyari, may mga bagay na hindi talaga magbabago. Dylan, thank you at hindi mo kinalimutan ang pagiging magkapatid natin. Salamat din kuya. Kasi dahil sa'yo, natutunan ko kung paano maging matatag. Ikaw rin yung nagturo sa akin kung paano lumaban. Kung wala ka, baka hindi ko rin nahanap yung lakas para makausad ako sa mga nangyari. Narealize ko rin na walang laban ang hindi natin kayang pagtagumpayan basta magkasama tayo. Ikaw talaga, isa na lang at maniniwala na talaga ako sa'yo. Kanina pa tayo nagdadramahan dito eh. Pahag na nga lang. I love you kuya. Love you too. Muling nagsimula si Jasper at Dylan sa maliit na kondo sa Maynila. Simple, pero payapa. Sa bawat umaga, nagluluto si Jasper ng almusal at sa bawat gabi, magkasama silang tumatawa sa mga pelikulang dati hindi nila natapos. Unti-unting gumaling si Dylan at sa tulong ng pag-ibig ng kanyang kuya, natutunan niyang bumangon muli. Hanggang sa isang araw, may kumatok sa pinto. Si Mommy, luhaan, sugatan, humihingingang tawat, at sa halip na galit, yakap ang ibinigay ni Jasper. Dahil minsan, kabarangay, ang tunay na lakas ay hindi sa paglayo o sa paglimot, kundi sa kakayahang patawarin kahit ang taong nagwasak ng mundo mo. Ngayon, magkasama na silang muli. Si Mommy ay muling nagtatrabaho, si Dylan ay nag-aaral, at si Jasper tuloy sa kanyang buhay puno ng kapayapaan. Dahil sa dulo ng lahat, ang pinakamagandang tagumpay ay hindi ang pagkapanalo, kundi ang pagkakaroon ng pusong marunong magmahal kahit ilang beses nang nasaktan. Sandali lang! Mami? Mga anak! I'm so sorry! I'm so sorry! Ang tagal kong hinintay ang araw na to. Teka, mami, paano nyo nalaman yung address dito? Binigay sa akin ng lola niyo ang address niyo. Pasensya na kayo kung hindi ko sinabi na dadating ako kasi sa totoo lang, hindi ko alam kung may mukha pa akong ihaharap sa inyo. Naging makasarili ako. Ako ang dahilan kung bakit tayo nagkawatak-watak. Makinig ho kayo. Tapos na po yun. Hindi nyo na kailangang isipin yun. Ang importante, nandito na po kayo. Hindi ako naging mabuting ina dahil lang sa kagustuhan ko na umasenso at manirahan sa ibang bansa. Naging unfair ako sa inyong dalawa. Mga anak, I'm so sorry. Sising-sisi na ako sa mga naging desisyon ko sa buhay. Mami, wag nyo nang isipin yun. Okay na po tayo. Hindi nyo po alam kung gaano kami kasaya ni Kuya ngayon na nandito na kayo. Tsaka ang mas mahalaga ngayon, Mami, kumpleto tayong tatlo. At mas matatag na tayo ngayon. Tama po si Dylan. Hindi na po tayo magkakahiwalay ulit. Lahat ng pagkakamali ko, lahat ng sakit na naidulot ko sa inyo, parang isang malaking kasalanan na hindi ko na kayang itama. Walang kapatawaran yung ginawa ko sa inyo, mga anak. Mami, napatawad ka na namin ni Kuya. Matagal na. Hindi ko alam kung paano ko mapapalitan. Grabe, ang dami namang masarap dito. Lalaki ba yan? Sira! Bakit naman ako maghahanap ng lalaki may boyfriend na akong tao? Meron nga, pero sira ulo naman. Hayaan mo na. Ako nga hindi na masyadong ini-stress ang sarili ko sa kanya eh. Hindi ko lang mapigilan. Di mo kasi deserve na harap-harapang pagmukaing tanga, lalo nung pinaghintay ka niya dun sa date nyo. Nagkausap na naman kami. Sabi niya sinugod daw sa ospital mama niya. At sa taranta niya hindi nakapagsabi sa akin. Ay, ganun ba? Oo, kaya wag ka namang gigil dun sa tao. Kumusta na raw ba mama niya? Okay naman, nakalabas sa ospital.
Inatake lang ng high blood kakakain ng maalat at matabang pagkain. Nag-birthday kasi yung ate niyang umuwi from US, kaya naghanda sila ng bongga. Sayang nga eh. Hindi ako naimbitahan kasi may seminar kami nun sa office. Nakita ko pa naman sa pictures na in-upload nila sa Facebook yung mga handa nila. Ay! May lechong baboy, crispy pata, inihaw na manok at liempo, at iba't ibang klase ng ulam. May masarsa, may masabaw, meron din pansit, spaghetti carbonara. Tapos yung mga paborito kong dessert na mango float at coffee jelly. Hala siya. O bakit? Nakakatakam naman talaga yung mga yun eh. Bigla tuloy ako nagutom. Nando na tayo. Pero papaalala ko lang sa'yo, nakakakain lang natin ng lunch. Ay talaga? Oo, Isang oras pa nga lang nakakalipas. Dami ko rin nakain ha. Sarap kasi ng bulalo na niluto mo eh. Thank you. Pero hindi ako makapaniwalang 1 oras pa lang ang lumipas. Akala ko kasi 3 oras na. Grabe namang mga dragon mo na yan sa tiyan. Seryoso nga. Nagugutom na nga ulit ako, kaya eto. Naghahanap na ako ng mau-order online. Totoo? Oo, ito. Tingnan mo. Tingnan mo. Ano kayo masarap kainin? Hala si auntie. Bakit ba? Nagugutom nga yung tao eh. Hindi naman kita pinagbabawalang kumain. Kung gusto mo, go ka lang. Pero ang akin lang maghinay-hinay ka. Hindi mo nga ako pinagbabawalan. Pero pinakikialaman mo naman ako. Kakawalang gana tuloy kumain. Wow ha? Ikaw? Mawawala ng gana sa pagkain? Pwede ba hindi mo ako may-eme? Tigilan mo ako, Colette. Kilalang kilala mo na talaga ako. Aba syempre, para na tayong magkapatid. Kaya nga bilang nakakatanda mong ate, pinagsasabihan kitang ayus-ayusin mo yung pagkain mo. Lalo na yung mga kinakain mo. Pansin ko kasi marami ka na namang instant noodles sa cabinet. Tapos puro processed food yung nasa freezer mo. Marami ka rin soft drinks at junk food. Nag-grocery ka ba? Oo, kahapon lang. Lumagpas nga ako sa budget ko kasi marami akong kinuhang hindi naman kasama sa listahan ko. Nakaka-tempt naman kasi. Pero okay lang naman. Wala rin naman pagkain na nasasayang sa akin. Kaya pala nagulat ako. Kasi 5 tao yung supply mo kahit mag-isa ka lang dito sa apartment mo. Baka nakakalimutan mo, pumupunta ka rin dito at pinagluluto kita katulad na lang nung kinain mong bulalo kaninang tanghalian. Oo, pero di katulad mo. Para lang akong pusa kumain. Kape-kape lang sa umaga, wala pang asukal. Tapos half rice lang sa tanghali at dasal na lang sa gabi. Ang boring naman ang buhay mo. Hindi kaya boring yun, no? Ikaw lang nagsasabi niyan. Basta, for me, boring yon. Kung ako siguro nasa sitwasyon mo, baka nategi na ako. Ay, ang OA naman? Tegi talaga agad? Oo. Sa bilis ko magutom, hindi ko kaya magdasal na lang sa gabi. May lang naman yung dasal. Pero alam mo namang di na ako nagdi-dinner, di ba? Oo. Tamang water na lang ako. Kasi bakit pa ako kakain? Gabi na rin naman. Hindi na ako magugutom noon dahil tulog na ako. Buti ka pa hindi nagugutom. Ako kasi kahit tulog, mas nananaig yung kalam ng sikmura kahit kumain naman ako ng pagkarami-rami bago matulog. So, no choice. Babangon talaga ako para mag-midnight snack. Grabe naman yung kahit kumain ng pagkarami-rami. Buti hindi ka binabangungot. Hindi naman ako naniniwala dun. At saka, mas babangungutin lang ako pag hinayaan ko magutom ako. Ay, iba rin. Kaya mabuti pa, tulungan mo na lang ako mamili ng masarap na merienda. Pasa ko dyan. Ako nga lang, di ba? Ako lang ang kakain, wag ka na. Ang pag-ibig, kabarangay, ay madalas magsimula sa ngiti, sa mga simpleng tagpo, at sa mga sandaling akala natin ay walang halaga. Gaya ni Aaron, isang lalaking nakilala si Laika sa kolehiyo at mula noon ay hindi na nawala ang isa't isa sa kanilang mga mata. 10 taon silang nagmahalan, nagsimula sa murang pag-ibig hanggang sa sabay nilang hinarap ang mga hamon ng buhay. Maraming beses silang sinabihan na puppy love lang yan, na hindi tatagal, nalilipas din sa oras. Ngunit pinatunayan nila sa lahat na ang unang pag-ibig ay maaaring maging tunay. Sabay silang nag-aral, sabay nangarap, at sabay na bumuo ng pangarap. Hanggang sa dumating ang panahon na pareho na silang nakatayo sa sarili nilang mga paa at nang handa na silang bumukod, pinili nilang magsimula ng buhay magkasama. Isang desisyong puno ng pag-ibig, ngunit may kasamang mabigat na responsibilidad. Dahil sa bawat simula,
May kasabay na pagsubok at sa bawat pagsubok may pagkakataong masubok ang tunay na pagmamahal. Grabe siya sa akin. Hindi ko akalain na pagsasalitaan niya ako na masasakit. Alam naman niyang mataba ako eh. Lalo niya pang pinamukha yun sa akin. Napakasira ulo talaga niyang ex mo. Mabuti naman natauhan ka na't hiniwalayan mo na. Hindi naman ako yung nakipaghiwalay eh. Siya. Ay, wow ha! Oo, kasi tinapat niya na ako. Hindi na raw niya ako mahal. Hindi na raw niya nakikita ang sarili niya na pagkakasalan ako. Kaya yun, nakipag-iwalay na siya sa akin. Ang hindi ko lang maintindihan, bakit kailangan ka pa niyang pagsalitaan ng masakit? Ano ulit yung sinabi niya? Na mataba ka? Oo, baboy daw ako. Tapos nalilitan pa siya sa baboy. Kinumpara pa niya ako sa balyena. Ala, tana. Hindi naman totoo yun eh. Anong hindi totoo? Ikita mo naman tong katabaan ko, di ba? Sabi niya para raw akong balyena na may paa at paggala-gala sa lupa. Ang kapal naman talaga ng mukha ng lalaking yan, no? Kung makapagsalita, akala mo kung sinong perpektong nilalang ng Diyos. Fit lang siya, ha? Matangkad na rin, sige. Pero mukha naman siyang dugong. Grabe ka naman dun sa tao. Anong grabe doon? Totoo naman. Lapad din ang nguso niya, tapos laki rin ang mata. Kung papangitan lang naman, may ibubuga talaga siya. Isama mo pa yung ugali niya, aba, may kalalagyan talaga siya sa impyerno. Doon, katabi ng trono ni Satanas. Pero ayun nga, hindi pa rin ako makapaniwala na ipagpapalit niya ako sa iba dahil lang sa pagiging mataba ako. Bakit nagulat ka pa? Alam mo namang sira ulo na talaga yung ex mo simula pa lang nung mahuli mo nagloko. Akala ko kasi magbabago pa siya nung humingi ng tawad sa akin eh. May pasabi-sabi pa na ako raw talaga yung mahal niya. At hindi niya kaya mabuhay na wala ako. Natukso lang daw siya, bla 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 bla. Lokohin niya, lelang niya. Hindi raw mabubuhay na wala ka. Oh, bakit hanggang ngayon buhay pa siya? Hayaan mo na. Kung ikaw kaya mong hayaan, pues ako hindi. Ayoko yata na sinasaktan pinsan ko, no? Dami mo na pinagdaanan eh. Tapos nung nakilala mo siya, naramdaman ko talaga na naging masaya ka. Kumbaga, for the first time in your life. Nangako rin sa akin yung ulupong na yon na hindi ka niya sasaktan at paiiyakin. Tapos ginawa niya rin sa'yo. Pag nakita ko talaga yung ex-boyfriend mo, makakatikim siya sa akin ng mag-asawang sampal. May kabit pa. Thank you. Pero kung ako sa'yo, hindi ko nahahayaang madungisan niya yung mga kamay ko. Hindi niya deserve ng atensyon mo. Kaya siguro iniisip niya na okay lang sa kanya yung ginawa niya sa'yo kasi di mo kayang patulan. Hindi naman ganyan pagkakakilala ko sa'yo ha. Palaban ka eh. Oo, pero napagod na lang ako. Naghabol na ako sa kanya nung nakipaghiwalay siya sa akin. Nagmakaawa ako pero pinamukha niya lang sa akin kung gaano ako kapangit at kuwalang kwentang tao dahil sa pagiging mataba ko. So, tama na yun. Once is enough, ika nga. Once is enough din, masampal ko lang siya. Kapal na pagmumukha. Alam mo, ibang klase na rin mga tao ngayon, no? Anong ibig mong sabihin? Yun bang sila na nga yung nagloko, sila pa yung may ganang mga insulto ng tao. Hindi na lang lumisa ng mapayapa, papunta sa kabilang buhay. Dami pa sinasabi. Mema naman. Anong mema? Mema sabi, ganon. Kainis eh. Sa bagay, totoo rin naman. Pero, totoo rin naman na mataba ako. Na-stress nga ako lalo kasi nadagdagan pa ng 5 kilo yung timbang ko. Yun lang, pero di naman totoo na wala ka ng kwenta dahil lang sa timbang mo. Sa bagay. Kaya nga mema lang yung ex mo. Ay, sipahin ko talaga yan eh. Ay nako, hindi ko talaga mapigilan magalit. Nakakairita. Tama na. Sige ka, baka sa sobrang galit mo dyan atakihin ka na lang bigla sa puso. Grabe ka naman sa atakihin sa puso. Kasi kita ko na yung mga ugat mo sa mata oh. Ako'y natatakot para sa'yo. OA ka rin talaga eh. Mabuti pa, o-order na lang ako ng makakain natin. Ha? Gutom ka na naman? Oo, nakakapagod palang umiyak tapos sa maling tao pa. Kaya ayun, ginutom ako. Dahil dyan, kakain ako. Sa una, puno ng saya ang pagsasama ni Aaron at Laika hanggang sa unti-unting pumasok ang realidad
ng pagiging adulto. Ang dating mga lambingan ay napalitan ng mga overtime at pagod sa trabaho. Ang mga hapunan na magkasabay ay naging bihira at ang mga taway napalitan ng katahimikan. Nang lumipat ng trabaho si Laika, nag-iba rin ang mundo nila. Si Aaron ay nagtatrabaho sa umaga, samantalang si Laika ay sa gabi. Magkaibang oras, magkaibang katawan, magkaibang antok, at sa pagitan nila isang lamesang puno ng pagkaing laging malamig. Ngunit kahit pagod, pinipilit pa rin ni Aaron na maghintay. Inaabangan niya si Laika bago ito pumasok at kahit antok na antok, pinipilit niyang makasama ito kahit sandali lang. Dahil sa isip ni Aaron, ang pag-ibig ay hindi sinusukat sa oras na magkasama, kundi sa dedikasyon mong manatili kahit mahirap. Ngunit minsan, kahit gaano mo pa gustong ayusin ng lahat, may mga bagay talagang hindi mo kayang pigilan. At ang distansya na dati ay sa kilometro lang, ay naging distansya na ng mga damdamin. Oh, eto, pasalubong ko sa'yo. Wow, keychain! Thank you! Matadagdagan na naman ang koleksyon ko. Ref magnet nga sana kaya lang wala naman dun sa hinintuan namin. Tapos hindi na ako nakapamili ng design kasi hindi na ako bumaba sa sasakyan. Nagpabili na lang ako sa isa naming kaibigan. Hayaan mo, sa susunod, ref magnet na ang ibibigay ko sa'yo. Okay na yon. Thank you ulit. Welcome! So, ano pa? Anong ano pa? Pasalubong ko? May dala ko dun pagkain, kainin mo. Ayoko, busog pa ako. Tsaka, di naman yun yung tinatanong ko eh. Ano nga uli yun? Nakalimutan ko na kasi. Di ba nagpapakwento ko sa'yo bago mo inabot sa akin tong pasalubong mong keychain? Ay oo, kaya lang, nasa na nga ba tayo sa pinag-uusapan natin? Ay nako, nasa 30 ka pa lang pero ulyanin ka na. Sabihin mo na lang kaya, kaysa inaano mo pa ako. Inaano ka dyan? Wala akong ginagawa sa'yo, no? Ay, bahala ka na nga dyan. Eme lang, ikaw naman, di ka na mabiro? Kilala mo ko, hindi talaga ako mabibiro. Kaya sabihin mo na lang sa akin kung ano yung tinanong mo bago ko ibigay sa iyo yung keychain. Oo na, kamahalan. Pero ayun nga, tinatanong ko kung ano pang ginawa niyo ng mga barkada niyo dun sa resort. Sabi mo lang kasi maganda. Tapos nag-swimming kayo. Yun lang? Eh di ba beach resort yun? Tas alam ko maraming bar dun. Di kayo lumabas? Ha, oo. Tama ka naman na beach resort yon at maraming bar. Pero sila lang yung lumabas, hindi ako sumama. Ay bakit? Hindi naman ako umiinom eh. Ngek, di mo naman kailangan uminom ng hard drinks. Meron naman mga ladies drinks dun. Kung ayaw mo pa rin, sana nag-juice ka na lang for the sake of party-party. Pagod ako nun, kaya nagpaiwan na lang ako sa tinuluyan namin. At saan ka naman napagod? Saan pa ba? E di sa biyahe. Tsaka after ng dinner na yun, nakapag-swimming na kami nung hapon hanggang gabi nung nagkayayaan sila. Kaya nga dapat mas lalo mong sinulit yung stay nyo doon. Di ka ba nakikinig? Pagod na nga ako. Ayoko na maglakad. Feeling ko hindi ko na kayang humakbang that time. Ay, ang OA talaga? O hindi OA yun na. Sinasabi ko sa iyo pagod ako. Oo na. OA, kaya natulog ka na lang pag alis nila. Actually, pag alis nila, nagpunta ako sa malapit na restaurant para kumain. Grabe, ang sarap pala ng pagkain nila doon. Medyo pricey nga lang pero sulit na sulit. 10 out of 10, babalikan! Wow! Wala nang energy para sumama sa mga kaibigan, pero may energy pumunta sa malapit na restaurant at kumain. Ano namang masama doon? Kumain lang naman ako. Naubos ko rin kaya yung order ko. Wala akong sinayang na pagkain, no? Hindi ka naman talaga marunong magsayang ng pagkain. Ay oo naman. Marami kayang nagugutom ngayon at yung magutuman ang pinaka-iyokong pakiramdam sa mundo. Alam ko naman yon, kaya sige, move on na tayo. Hindi ako makakapag-move on sa sarap ng mga in-order kong pagkain. Parang ang naiwan pa sa dila ko until now. Nalalasahan ko pa. Baka naman di ka lang nag-toothbrush ha? Napakabaliw mo talaga. Eme lang. Oh, ano pa? Anong ano pa? Kinabukasan, ano pang ginawa nyo? Wala naman. Swimming lang ulit pero sa beach na kami nun. Wow, nakakamiss din mag-beach. Sakto lang. Kasi nilamig na ako agad kaya umahon na ako. Tapos nag-sunbathing ako since tirik naman yung araw. Then may dumaan na naglalako ng ice cream na avocado flavor. Ayun, napabili tuloy ako.
Wow, ibang klase. Nilamig, tapos nag-ice cream. Oo, alam mo naman paborito ko yung avocado, di ba? So, hindi ko matanggihan. Nakaapat na apa nga ako. Uy, buti hindi sumamatyan mo. Hindi naman. Bakit? Grabe naman yung 4. Tiba-tiba si Manong sa'yo for sure. Hayaan mo na. Basta ako nag-enjoy sa ice cream ko. Parang wala ka namang ibang ginawa doon kundi kumain. Actually, tama ka. Kumain lang ako ng kumain. Ang susarap kasi ng mga pagkain doon. Tsaka naisip ko, hindi naman kami lagi nandun eh. Kaya dapat sulitin ko na. Papa Dudut, masaya talaga ako na makasama sa out of town at beach trip namin ng mga college friends ko. Matagal na rin kasi nila akong niyayaya kaya lang ay nasa circle namin yung guy na palaging pinagseselosa ng ex-boyfriend ko noon. Nakwento ko kasi sa kanya na naging crush ako noong kaibigan kong yon pero hindi ko naman ito tipo. Binasted ko pa nga noong nagtapat saktong graduation namin. At matagal na yon, bago pa kami nagkakilala ng ex ko. Pero patuloy pa rin niyang pinagseselosan yon hanggang sa pinag-awayan na namin ang pagsama ko sa mga gala ng barkada ko. Hindi nagtagal ay nagka-jowa rin naman ang kaibigan namin yon at nauna pa ngang kinasal sa amin. Pero patuloy pa rin siyang pinagseselosan ng boyfriend ko kaya ako na mismo ang umiwas sa mga yaya ng barkada ko. Nagtampo pa nga sila sa akin pero pinaliwanag ko naman ang panig ko, Papa Dudut. Sa huli, nauunawaan naman nila at narespeto ang kahilingan ko. At dahil nga wala naman akong kaklose sa mga kaopisina ko ay hindi rin ako nakakagala o nakakalabas. Masasabi ko na malaking bagay sa healing journey ko ang mga travel namin. Pangarap ko rin kasing makarating sa iba't ibang panig ng Pilipinas, lalo na at kumikita na ako ng pera at wala pa naman akong sariling pamilya. Kaso aminado ako, na sa tuwing gumagala kami mabilis akong mapagod at hapuin. Kahit nga ilang minutong paglalakad hinihingal na ako. Kaya mas gusto ko na lamang na magstay sa hotel at kumain. Bagay na sa tingin ko ay unti-unting kinainisan sa akin ang mga barkada ko. Kaya nga kinuwento ko yon kay Percy at ang solusyon niya ay simulan ko na raw ang Oplan Balik Alindog program. Bilang unang hakbang ay nag-enroll ako sa gym kung saan ay matagal na siyang miyembro, Papa Dudut. Nakakainis ka naman, Colette. Bakit ka naman naiinis dyan? Tanong-tanong ka pa talaga? Sinayang mo lang naman membership fee dun sa gym. Hinahanap ka kaya ni coach sa akin. Sabihin mo na lang hindi na ako babalik. Ayoko na. Suko na ako. Suko ka na agad? Nakakailang session ka pa lang? Ano magagawa ko kung ayaw ko na talaga? Baka naman sa isip mo lang yan ha? Sigurado ako sa desisyon ko. Pinag-isipan ko yun nung muntik na akong lagnatin dahil sa sakit ng katawan after nung first session. Grabe kaya pakaramdam ko nun. Kulang na lang magpa-ospital ako eh. Sobra naman yung magpa-ospital. Sa pagkakatanda ko, nag-treadmill ka lang naman nung unang araw mo. Correction, isama mo na yung pag-akyat baba natin dun sa hagdan papunta sa gym. Kung bakit kasi hindi uso elevator dun, nasa 3rd floor din kaya yung inakyat baba natin. May elevator naman, pero under maintenance. Tsaka ayaw mo nun. Naka-warm up ka na nung umakyat ka sa hagdan. Magandang cardio rin yun para maramdaman mo namang may puso ka. May puso ako, no? Ramdam na ramdam ko sa tuwing kinikilig ko kung tikman yung bagong pagkain sa menu. Yan, dyan ka magaling sa pagkain. Ano namang masama doon? May batas ba na nagbabawal akong kumain? Walang batas at hindi masama. Bakit kasi ganyan ang tono mo? Para mo na rin sinabing wala akong karapatang kumain. Hindi naman ganyan punto ko. Ang akin lang, nagpatulong ka sa akin para makapagbawas ng timbang, di ba? Kesyo dami mo nang nararamdaman sa katawan mo at gusto mo namang makasabay sa trip ng mga kaibigan mo. So ako naman, sige, tinulungan kita. Pero bago yon, tinanong muna kita kung talagang desidido ka na magbawas ng timbang. Sabi mo, oo. Kaya nga nag-enroll tayo sa gym, di ba? Oh, makalipas lang ng ilang session ayaw mo na? Ano na lang gagawin mo sa buhay mo para mabawasan timbang mo? Hindi ko alam.
Parang ayoko na nga mabawasan ng timbang kasi okay naman ako. Anong okay? Paano ka naging okay? Medyo hassle nga lang pag nagko-commute, pero wala namang karapatang mang-discriminate yung mga driver porke mataba ako. Irereklamo ko talaga sila, sige. O sige, ando na tayo. Pero paano na lang yung overall health mo? Yung katawan mo, hindi lang sa labas kundi sa loob. Sabi mo, mabilis kang hingalin, di ba? Oo, kaya nga sinabi ko sa sarili ko na iiwasan ko na lang yung mga bagay na hihingalin lang ako. Hindi ganun yun. Ano bang pinagsasasabi mo dyan? Hindi mo iiwasan. Dapat solusyonan mo. Ganun yun. Yang hingal mo, resulta yan ng hindi mo pag-exercise at sobrang pagkain. Dinamay mo na naman yung mga pagkain ko. Wala naman sa yung ginagawa yung mga pagkain. Tsaka mas hinihingal nga ako sa pag-exercise. Kulang na nga lang lumaylag dila ako nung nagte-treadmill ako. Tapos yung machine na parang umaakit ka sa hagdan. Stair climber? Oo, yun nga. Grabe, tagapawis ko dun ah. Ewan ko ba, umakit na nga ako ng hagdan na hanggang 3rd floor tapos pagkaganunin pa ako ni coach. Ano yun? Naglolokohan na lang ba kami? Hiyang-hiya naman sa'yo si coach. Palitan mo na kaya siya, no? Pag pinalitan ko siya, sigurado magsasara ang gym kasi papalitan ko ng restaurant business. Mas marami kita ko doon for sure. Alam mo, ewan ko sa'yo. Kinain ka na ng sistema. Hindi sistema ang kumain sa akin. Tsaka nagsasabi lang naman ako ng totoo. Hindi naman ako masaya sa pagpunta ng gym na yan eh. Sakit ang katawan lang inabot ko. Alam mo kung saan ako masaya? Oo, parang alam ko na kung saan. Sa pagkain? Tama! Ay, pag kumakain ako, parang nakalutang sa alapapa mga paa ko. Lalo na syempre kapag masarap yung kinakain ko. Tsaka mas nai-enjoy ko yun, mas nagiging masaya ako. Delusional ka lang. Akala ko ba walang masama sa pagkain? Wala nga. Pero yung pagiging matakaw mo sa pagkain, yun ang masama. Sobra ka naman. Hindi ako magsasorry. Di wag. Mabuti pa, order na lang ako ng merienda. Ay nako. Bagay talaga sa yung pangalan mong Colette. Masyado kang makulit. Sabi nila, ang katotohanan ay laging lumalabas sa liwanag, ngunit para kay Iron, ito ay dumating sa dilim, sa madaling araw. Sa oras na dapat sana'y tahimik ang lahat, iyon ang gabing naramdaman niya ang malamig na hangin, ngunit mas malamig ang kanyang dibdib. 3:00 ng madaling araw, lumabas siya ng kwarto para sana mag-CR, ngunit wala si Laika sa kanyang working table. Ang computer nito ay nakabukas, ngunit siya ay nawawala. Lumabas si Aaron at sa madilim na eskinita sa gilid ng bahay, nakita niya ang babaeng pinakamamahal niya, kasama ang ibang lalaki. At sa loob ng ilang segundo, nabasag ang 10 taon ng pagmamahal, tiwala at pangarap. Wala nang salita ang kayang magpaliwanag ng sakit na iyon. At sa halip na mga yakap at halik, ang gabi ay napuno ng sigawan, luha at mga salitang hindi na mababawi. Minsan, kabarangay, ang pinakamalakas na sigaw ay hindi yung naririnig ng tenga, kundi yung pumutok sa loob ng puso. Bakit ang daming balat ng chichirya at bote ng mga soft drinks sa sahig mo? Pati dun sa kusina, meron ka pang iniinit na ewan ko kung ano sa microwave. Ano ba yun ha? Ah, yun ba? Tirang spaghetti yun. Ilang araw na sa ref ko kaya ininit ko na. Yun lang trip kong kainin ngayon eh. Pwede bang makisuyo? Pakikuha pagtapos ng initin. Hirap na kasi akong tumayo eh. Akala ko ba wala kang ganang kumain dahil may sakit ka? Kaya nga ako pumunta rito sa apartment mo kahit na naiinis pa rin ako sa'yo. Thank you. Pero naisip ko ayoko magpatalo sa sakit ko, kaya kakain pa rin ako. Kinain mo rin ba yung lahat-lahat ng mga chichirya na yan? Tsaka ikaw din uminom ng mga soft drinks na yan? Oo, wala naman akong kasama dito eh. Ako lang. Kulit naman. Ano? Sisermonan mo na naman ako kasi kumain ako ng unhealthy food. O sige, kung hindi ako kakain, baka lalo ako magkasakit niyan. Yang mga pagkain na kinakain mo, yung dahilan kaya ka nagkakasakit. Pero sa mga pagkain na yan lang naman ako nagiging masaya. At least kapag kumakain ako, nabubusog ako. At saka yung mga pagkain na yan hindi nang iiwan. Hindi katulad ng mga barkada ko.
Ayaw na nila akong isama sa mga gala nila. Ha? Bakit daw? Kasi pabigat lang daw ako. Literal ha? Tapos aberya. KJ din daw ako at mareklamo lalo na sa mga gusto nilang gawin at puntahan. Kasalanan ko ba yun? Mabilis ako mapagod. Tapos baka hindi paligtas sa akin yung mga trip nilang gawin. Alam naman nilang mataba ako. Pinipilit ka ba nilang gawin yung mga ayaw mo? Hindi naman. Pero ramdam ko yung disappointment nila sa akin. May isa pa nga na nagsabi na sana hindi na lang ako sumama kung magstay lang din daw ako sa hotel. Sobra naman. Pero totoo rin naman eh. Nakakapanghinayang naman talaga. Lalo bihira lang kayo pumunta dun sa lugar. Kaya dapat sulitin nyo na. Sinusulit ko naman kaya nga kinakain ko lahat ng pwede kong kainin. Kaya lang hindi nila yun maintindihan. Palibhasa, hindi sila ang nasa posisyon ko. Alam mo, gusto kitang kampihan kasi pinsan kita. Pero may point din naman yung mga barkada mo. Siguro nga mas mabuti pa na hindi ka na nila isama kaysa naman ganun palagi yung tingin nila sa'yo. Yun bang pabigat tsaka aberya? Kasi masakit din naman sa part mo yun. Pero yun nga, di ko rin sila masisisi. Hindi mo ba talaga nakikita na dapat may baguhin ka rin sa sarili mo? Di na muna para sa iba, kahit sa sarili mo na lang. Alam ko namang meron pero hindi ko alam kung paano mag-uumpisa. At saka natatakot ako na baka huli na ang lahat lalo na meron na akong nararamdaman sa katawan ko. Nakapagpa-check up ka na ba? Oo, sa OB-gynecologist at saka sa endocrinologist. May PCOS ako at saka type 2 diabetes. Mataas din ang creatinine ko at saka blood pressure. Santisima! Bata-bata mo ba pero napakarami mo ng sakit. Kaya nga Kailan ka pa ba nagpa-check up? last week lang. Bakit ngayon mo lang sinabi sa akin? Nahihiya ako sa iyo At saka natatakot ako na baka sabihin mo kasalanan ko rin naman kaya nangyari sa akin to. Naaalala ko kasi na sinabi mo masama ang pagiging matakaw. Oo, pero kailangan mo nang makakaramay. Lalo na sa sitwasyon mong yan. Okay lang naman ako. Karamay ko naman yung mga pagkain. Alam mo, hindi tama yan. Baka lalo ka lang mapasama sa ginagawa mong yan Tsaka di ka naman pinagbabawalang kumain. Pero sana piliin mo naman yung mga pagkain na papapasukin mo sa katawan mo. Nahihirapan ako. Hindi ko alam kung paano ko magsisimula. Pakiramdam ko pag hindi ako nakakakain ng mga pagkain kinasanayan ko, mamamatay ako. Alam mo ba yung pakiramdam na yun? Ang hirap. Hirap na ako mag-control. Mas gusto ko nalang mamatay para matapos na itong mga nararamdaman ko. Gaga, alam mo namang hindi yan ang solusyon, di ba? Huwag ka munang mamatay. Marami pa tayong lugar na pupuntahan pag gumaling ka na. Please lang, huwag ganyan ang isipin mo. Ewan ko, nawawala na ako ng pag-asa na magbabago pa ang buhay ko. Ilang araw ang lumipas at sa bawat gabi, tanging alak ang naging kaibigan ni Eron. Ang bawat baso ng alak ay naging pahina ng kanyang paglimot at ang bawat shot ay paalala ng mga salitang bakit at paano. Ngunit kahit wasak, nanatiling tapat ang puso ni Eron. Hindi siya naghanap ng kapalit dahil para sa kanya, ang tunay na pag-ibig ay hindi basta naglalaho. Ngunit sa dulo, natutunan din niyang kahit gaano mo kamahal ang isang tao, hindi mo kailangang sirain ang sarili mo para lang manatili sa kanya. Minsan, kailangan mong pakawalan, hindi dahil ayaw mo na, kundi dahil alam mong doon ka lang muling makakahinga. At sa pagtanggap ng katotohanan, doon nagsimula ang paghilom. Ngayon, natutunan ni Eron na ang tunay na pagmamahal ay hindi laging tungkol sa pagsasama, kundi sa pagbitaw ng may kapayapaan. Dahil kung tunay kang nagmahal, kahit sa hiwalayan, may aral kang maiiwan. Ang intense nung double match natin dun sa dalawang foreigner. Oo nga, parang professional. Ayun, talo tuloy tayo. Hayaan mo na, at least mga gwapo naman sila. Kuota mga mata ko sa silay. Sa bagay, ako rin naman. Gusto ko yung kumukorte talaga yung mga abs sa damit kasi pawis na pawis. Ay, sinabi mo pa. Pero speaking of pawis, grabe pawis ko dun sa laro natin Tagaktak.
Ako nga hingal na hingal eh. Kulang na lang lumaylay dila ako sa court para pa akong hahapuin ng wala sa oras. Pero wala naman akong hika ah. Mabuti naman. Kinabahan ako sa'yo eh. Nahalata ko nga sa reaksyon ng mukha mo. Kaya sinabi ko, Santissima, maawa naman sa'yo. Dami mo nang nararamdaman. Huwag na sana dumagdag pa yan. hindi naman siguro. At saka alam mo ba pakiramdam ko, unti-unti nang gumagaling ang katawan ko. Talaga? Oo, di ba nabawasan na ako ng timbang? 10 kilo rin yon. Kaya nga alam ko na mataba pa rin ako, pero malaking bagay na rin sa akin yung 10 kilong yun, no? Oo naman. Hindi mo yun ma-achieve kung hindi mo piniling tulungan ang sarili mo. Baka nga imbis na makapagbawas ka ng ganun madagdagan pa ng 10 kilo yung timbang mo kung nagpatuloy ka lang sa pagkain. Kaya nga nangihinaya lang ako kasi ngayon ko lang na-realize ang importansya ng pangangalaga sa kalusugan sa pamamagitan ng pagkain ng tama. Nahihiya ako sa sarili ko dahil hinayaan kong tumaba ako